For today's video, magkumbati sa ang kuradang og exercise. Rapog correct, murag true. Feeling jud niya nga mag-exercise siya, mag-sexy dayon. Agahay. Dili bitaw mga kasari no, so pila na jud ko, kabulan wala nag-exercise. Kay nag-stop ko, starting dumating dito si Bianan. Hindi na ako nakapag-exercise kasi nga kung naalala nyo, nagpagawa siya ng bahay at nandito siya palagi sa bahay namin. Kaya hindi ako nakapag-exercise. So, dahil tapos na si Bianan magpagawa ng bahay at syempre nakalipat na siya dyan at wala nang magulo dito. Huy, wag ganon. Ginawa mong pampagulo yung Bianan mo sa loob ng bahay. Ha, dili ingon ato ng mga kasari no. Syempre, kaya nagpay mo magbalay si ugangan. Tabang puntag ginagmay para naman kahit paano is may mas naman or mabawas-bawasan yung mga trabahong ginagawa ni Bianan. So, ayan na nga, no, kung nakita nyo, jumping na naman talaga ang kasari nyo. At syempre, ayan, may paganon-ganon pa talagang ginagawa. So, alam nyo ba mga kasari, sa tuwing talaga ako ay nag-exercise, ganyan yung madalas na ginagawa ko kasi target ko talaga na pinapaliit is yung aking tiyan at yung aking braso. Yun din kasi talaga ang mahirap sa akin mga kasari. Ang pinakamalaki na parte na aking katawan is yung aking tiyan at yung aking braso. Yan po talaga yung pinakamahirap na paliitin. Kaya ang palagi kong ginagawa mga kasari is sit up, jumping, kung hindi naman push up ako. At sa sit up naman mga kasari, ang ginagawa ko ay 60 times kung ginagawa pa ulit-ulit yon araw-araw. Lalo na po yung push up. Sa push up mga kasari, ang gawa ko lang naman paulit-ulit is 30 times lang sa isang araw. So syempre masakit yun sa braso at pag sit up naman masakit sa tiyan. Kaya kung anong nakikita nyo na paulit-ulit na ginagawa kong exercise is yun lang talaga yung target ko. Paliitin yung aking tiyan at yung aking braso. Kahit masakit na mga kasari, tinitiis ko dahil gusto ko talagang umiit yung aking tiyan at yung aking braso. So sa isang buwan ko talaga last month na paulit-ulit kong ginagawa na ganong klaseng exercise is lumiit din naman yung aking tiyan. Kaya lang, medyo nagkaroon ako ng tiyan ulit mga kasari dahil si Bianan masarap magluto. Kaya ayan, napapakain tayo ng madami kapag si Bianan na ang nagluto. Ayan, mapapa-unrealize talaga tayo. Pero ang kinakain ko na rice mga kasari is yung brown rice. At syempre sa tuwing kumakain ako ng brown rice is 3 kutsara lang talaga mga kasari. And the rest, mas maraming na yung gulay at kung di gulay yung itlog. Di rin kasi ako pwedeng kumain ng maraming kanin mga kasari dahil diabetic po ako. Talagang mini-maintain ko yung aking sugar na nasa mababa lang yung level dahil kapag tumaas na, malolorky na ang yung kasari kapag mataas ang sugar at syempre masakit sa ulo. Kaya ang ginagawa ko talagang mini-maintain ko yung level ng aking sugar na mababa para naman sa ganun is wala akong magiging problema sa aking sugar. Rin sa mga dahilan mga kasari kung bakit ako nag-exercise is para yung aking sugar is nasa mababang level lang. Yung aking pag-exercise mga kasari is nakadepende po yan sa aking mood. Diba? Sinong nakaka-relate dyan? Yun bang tinatamad ka ngayon, sasabihin mo bukas na uli ako mag-exercise. So di naman kaya bukas na ako uli magdadiet. Kahit nakakapagod mga kasari ang mag-exercise, go pa rin tayo dahil para naman din ito sa health natin. Tulad ko na diabetic ako, kailangan ko ito na araw-araw mag-exercise para naman yung aking sugar is talagang mababa. So ayan mga kasari, sa mga oras na yan, hingal kabayo na ako at malapit na ako matapos mag-exercise. At sa tuwing nag-exercise talaga ako mga kasari, mahaba na yung 30 minutes. So hanggang dito na lang. Bye-bye!